Bago mamatay ang inyong ina, nag-ayos siya ng 2 kontrata sa kasal para sa kanyang mga anak na babae. Ang isa para sa mayamang pamilyang Gibsons ng Oceana, at ang isa para sa lalaking taga-probinsya. Probinsya? Oo. Noong panahong iyon, ipinanganak ng wala sa panahon ang kapatid mo. Isang babaeng taga-probinsya ang nagligtas sa kanya at may anak siyang lalaki. Gantihan sa kabaitan niya, inayos ng inyong ina ang isang kasal sa kanyang anak. Tatay, gusto mo kong kausapin ng sarilinan. Kaya sino ang gusto mo akong pakasalan? Ang Gibsons. Ganun ba? Pero alam mo ang Gibsons ay... Bakit si Carrie ang makapag-asawa sa Gibsons? Habang ako ang ipapadala sa probinsya, hindi ko gagawin iyon. Mag-asawa sa Gibsons. Sasaktan kita? Sinisikap kitang protektahan. Hindi mo ba nakikita? Pamilya nila? Bahay pugad ng kaguluhan. Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, bakit si Carrie sa Gibsons at ako sa liblib na probinsya? Malinaw na nagtatangi ka lang. Ikaw, sinusubukan mo ba akong galitin? Katie, ginagawa ito ni tatay para sa kapakanan mo. Maaaring mukhang maunlad ang Gibsons, pero sa totoo, tumigil ka. Carrie, ako. Bilang nakatatandang kapatid, hindi ka ba makapigil sa akin ngayon? At baog ka, tatanggapin kaya ng Gibsons para sa iyong kapakanan. Baog ako dahil iniligtas kita noon. Sige, gawin mo gusto mo. Pakasal ka sa Gibsons. Pupunta ako sa probinsya. Huwag kang magsisi pagdating ng araw. Hindi ako magsisisi kailanman. Nakakatawa siya. At susunod ka lang sa kanya? Tatay, kailangan mo ba talagang patuloy na paboran si Carrie? Sinusumpa ko papatayin ko ang sarili ko dito mismo. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita kung sino ang palaging pinapaboran ni tatay? Sige na nga. Pababayaan kitang manalo sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Miss West, magaspang ang mga daang baryo nito. Hindi makakadaan ang mga kotse. Kailangan mong maglakad mula rito. Kamusta? Ikaw siguro si Carrie. Ako si Melody Kela, biyenan mo. Nasa bukid pa ang anak ko, kaya hindi siya nakarating. Sinundo kita. Melody? Medyo mabigat ang maleta ko. Pwede bang makisakay? Siyempre, tingnan mo. Ako na ang bahala dyan. Sakay ka. Sige na. Humawak kang mabuti. Carrie, nandito na tayo sa bahay. Dahan-dahan lang. Bakit ka nakatayo diyan? Tuloy ka. Anong ginagawa mo dito sa labas? Huy, ayos lang. Lulutuin natin ito mamayang gabi para makakain ka ng maayos. Ang payat mo masyado. Si Goldie iyan. Goldie, si Carrie ito. Maging mabait ka sa kanya, ha? Ayos lang? Melody, baka papasok muna ako sa loob. Sabihin mo sa akin, hindi ba niya gusto ang bukid? Gumawa ka para sa bahay mo. Maupo ka.
Carrie, hindi maluho ang aming tahanan at sanay ka sa buhay sa lungsod. Kung talagang hindi ka masasanay dito, pwede kang makipaghiwalay at umuwi sa inyo. Pwede kang makipaghiwalay at umuwi sa inyo. Wala akong uuwian. Ha? Ayos lang. Ito na ang tahanan mo. Aalagaan ka namin mabuti. Hindi mo na kailangang kumilos. Salamat, Melody. Dahil kasal na ako kay Simon. Simon Zimmer. Ngayong kasal na ako kay Simon, magpamilya na tayo. Gaano man kahirap ang mga bagay, basta tayo ay magkakasama. Magagawa natin to. Naku! Ang galing ng batang babae. Hindi pa rin bumabalik ang batang yan. Kahit nandito na ang asawa niya. Ma, Ang gwapo ng lalaking ito? Asawa ko? Hindi ba't magsasaka siya? Magsasaka siya. Sa ganyang muka. Dapat artista siya, hindi nagtatanim. Sayang ang gandang itsura. Simon, ano pang hinihintay mo? Batin mo asawa mo. Sina. Carrie. Pasensya na, nahuli ako. Abala sa trabaho. Kaya pinasundo kita, Ma. May dala akong regalo para sa iyo. Kung hindi mo gusto, pwede tayong kumuha ng iba. Mabuti ang kanyang hangarin. Ano man ang ibigay niya sa akin, kahit na isang basket ng itlog. Dapat magkunwari akong gusto ko to. Ginto. Tunay na ginto. Mabigat. Higit sa 100 gramo siguro. Sa presyo ng ginto ngayon. Libo ang halaga ng pulseras na to. Kung hindi mo gusto ang estilo, may binili rin akong ilan pang ibang opsyon. Ang dami. Nakita mo? Sabi ko sa'yo, hindi gusto ng mga babaeng taga-siyudad ang ginto. Masyadong badoy. Gusto nila ng platinum at brilyante. Hindi, ayos lang. Hindi nakakaintindi ng babae ang tangang ito. May iba akong regalo para sa'yo. Tingnan mo itong kulay rosas. Gusto mo? Kulay rosas? Yan ay 10 taong karat na pink na brilyante. Ang halaga niya na higit sa 2 milyon. Hindi mo rin ito gusto. Hindi. Ang pamilya mo ay puno talaga ng mga magsasaka. Ilang henerasyon na kaming nagtatanim. Hindi naman kami talagang mayaman. Carrie, pagtiyagaan mo kami. Ito ay hindi mayaman. Kung gayon ang buhay ko, ay tunay na kahirapan. Kaya, gaano karaming lupa ang tinatanim mo talaga? Ibig mong sabihin, lahat ng nakikita ko? Kahit na hindi mo makita. Ang mga burol sa likod. Mga bukid mula sa ilang karatig na nayon ay pinamamahalaan lahat ng anak ko. Kung gayon, magkano ang kinikita mo taon-taon sa pagtatanim ng lahat ng yon? Hindi naman kalakihan. Mga 10 million sa isang taon mula lang sa mga pananim. Ang 10 milyon ay hindi kalakihan? Anong ibig mong sabihin sa mula lang sa mga pananim? Mayroon pa? Meron din kaming mga hayop, aquaculture, turismo. Ilang maliliit na pamumuhunan. Oh, tama. Kunin mo ang card na ito. Mahirap ang buhay sa probinsya. Sanay ka sa syudad. Kunin mo ang kailangan mo. Hindi na kailangan magpaalam kay nanay o sa akin. Gamitin mo. Ito! Ito ay, asawa mo na ako ngayon. Ang sa akin ay, sa iyo na. Naisip kong bumili ng gamit sa bahay. Kung ganoon, di na ako magpapakipot. Sige. Tingnan muna natin ang balanse. Ayokong gumastos ng labis. Nakakahiya yun. $10, 100, 1,000, $100 milyong dolyar? 100 milyon? Hindi naman ganoon kalaki. Hindi mo itinuturing na malaki iyan? 100 milyon! Medyo maliit.
Maglilipat pa ako ng marami kapag may oras. Anong ibig sabihin ng maglilipat pa ng mas marami? Ibigay mo lahat ng pera kay Carrie. Asawa ang humawak ng pananalapi. Hindi na kailangan yan. Kailangan iyan. Ako ang naghawak ng pera ng kanyang ama, kaya ikaw ang maghahawak ng kanya. Tama si nanay. Hindi ko naisip yan. Ibibigay ko ang card kapag uwi. Seryoso, ayos lang. Sobra-sobra na to. May ilang pang card. Di ko alam kung saan ko nailagay. Ibibigay ko kapag nakita. Pero, iisa lang ang pin ng lahat. Gumastos nang walang pasubali. Daming card. Magkano ang laman ng mga yun? Mga ilang bilyon. Bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon sa likidong pera. Kahit sa mga mayayamang pamilya ng Oceana, walang sino mang may ganito karaming handang pera. Kung ganoon kayaman ang pamilya mo, bakit kaya? Sariling kamay ng aking ama itinayo ang bahay na ito. Hindi kayang tiisin ni nanay na gibain ito o lumipat. Ipinipilit niyang manirahan dito mag-isa. Ngunit tumatanda na siya. Nag-aalala ako sa kanya, kaya nandito ako. Kung hindi ka komportable, makakabili ako ng lupa sa malapit. Ka, ang magtatayo ng villa para sa atin. Oh, hindi na kailangan. Kung gano'n siyang napakalapit sa lugar na ito, hindi naman siya lilipat sa bagong bahay. Perpektong maayos. Sige, sa'yo na ngayon ang lahat ng pera. Gamitin mo ito kung paano mo gusto. Mag-renovate o bumili ng mga bagay. Matulog na tayo. Kain na tayo ay mag-asawa. Ngayon lang tayo na nakita. Sigurado ka bang dapat tayong matulong magkasama? Dito ka matulog. Naglagay ako ng sariwang mga kumot. Mananatili ako sa tahanan ng aking pinsan hanggang sa kasal. Magpahinga ka. Anne, uminom ka ng tsaa. Anne, gusto mo ng tsaa, di ba? Bakit ayaw mo nang inumin? Tingnan mo ang klaseng asawa ang pinakasalan mo. Unang araw ng kasal at naghagis na siya ng tasa sa akin. Siya ang ina ko. Hindi ka ba makapakita ng respeto? Ginagawang mahirap sa akin ng matandang bruha. Pinalaki ka ba ng pamilya West para insultuhin ang biyenan mo? Gaano kakatapang na itulak ako? Sobra na ako sa ganito. Tama na yan. Ayon sa tradisyon, kailangan mong bumalik sa inyo at magbigay galang sa mga ninuno. Dalawang uuwi bukas. Hindi ko na kayang tiisin si Katie. Ang mga West ay mga bagong yaman lamang. Karapat-dapat ba sila sa ating pamilya? Halos bangkarote na tayo at kailangan natin ang suporta nila para mabuhay. Kapag nalampasan natin ito, maaari mo siyang diborsyuhin. Tiisin mo muna. Magtiyaga ka. Sige ma, gagawin ko ang sinasabi mo. Carrie, babaeng syudad ka. Hindi mo kaya. Ako na, ayos lang. Matututunan ko habang ginagawa. Anong lugar ito? Hindi tayo makapasok ng sasakyan. Weren't the Gibsons rich before? Bakit sa gitna ng kawalan inilibing ang pamilya mo? Tapos ka na magreklamo? Hindi natin malipat ang libingan ng ating mga ninuno. Bihira na akong bumalik dito. Paano ko malalaman kung nasaan yon? Di ba sabi mo, susunduin tayo ng kapitan? Natigil sa putik ang tricycle niya. Sinabi niyang maghintay tayo. Hindi ka pani-paniwala. Kayong dalawa,
tulungan ako sa bagahe. Bibigyan kayo ng... Kausap ko kayo. Nandito ka na? Carrie? Kapatid mo yan? Ang tunay mong kapatid? Magkakilala kayong dalawa? Ako ang kaniyang. Bakit ko kilala ang ilang probinsyana? Pagod ako. Kailangan ng tulong sa bagahe. Katie West, sigurado ka? Hindi mo ko kilala? Carrie, matatanda at mayaman ang mga Gibson. Lagi nila kaming minamaliit. Kung malaman ng asawa ko na ang kapatid ko ay nakapag-asawa sa probinsya, lalo na akong kamumuhian, Ako ang tunay mong kapatid. nakakainis ka. Magkunwari tayong estranghero, tulungan mo kong buhatin. Ano ang sinasabi mo? Tinanggihan nila ang 200, humingi ng 500. Kailangan mo bang magsinungaling? Sige, 500 na lang. Kayong dalawa, ilipat ang mga bagahe ngayon sa akin ng mga magbubukid. Bilisan mo! Ganyan ba kayo magsalita ngayon? Ano? Kulang pa ba ang 500? 1,000 dapat para masatisfy ka. Ilipat mo! Anong klaseng mga tao? Carrie, uwi na tayo. Tulungan mo ako sa bagahe. Tingi ka ba? Kulang pa ang 1,000? Nakita mo na ba ang ganyang kalaking pera? Huwag hawakan biyanan ko. Ang matandang babae sa probinsya ay hindi delikadong relikya. Hindi ko siya sinuntok. Kahit ginawa ko, may pera kami para sa pinsala. Kahit bugbugin ko siya hanggang mamatay. Hindi ka na niya aabusuhin. Pasalamat ka sa akin. Carrie, gaano kakakatang manakit sa akin? Ni minsan, hindi ako sinaktan ng magulang ko. Sabihin mo sa ate mo, ako ang nagdidisiplina sa'yo para sa kanila. Ganyan ka ba sa mga nakakatanda? Hindi matanda yung probinsya ng yan. Hindi ganyan ka ba ba ang pamilya ko? Teka, ate, kapatid mo siya. Hindi siya kapatid ko. Yaya lang siya. Tama siya. Hindi ako kapatid niya. Hindi ko kailanman ituturing. Ang isang bastos, imbi at walang utang na loob bilang pamilya. Ngayon, iniinsulto mo ako? Nabaliw ka na. Hinay, ikaw ang baliw. Lubusan kitang pinagbibigyan noong bata ka pa. Howard, bakit ka nakatayo lang dyan? Pinapanood mo lang akong saktan at insultuhin? Ako ay parte ng mga Gibson. Ang pananakit sa akin ay panlalayat sa pamilya. Kayong dalawa, mag-sorry kayo sa asawa ko. Hindi sapat ang tawad. Gusto ko ng ganti. Gaano kakakatang saktan si Carrie? Ako si Mrs. Gibson, mula sa pamilyang Gibson. Anak lang ako ng isang magbubukid. Ano naman ngayon? Mayamang asawa kaya dapat magmayabang? Binubuli ang iba? Tama. Ako palagi ang paborito ni nanay at tatay. Mas magaling lang talaga ako. Ngayon, ako si Mrs. Gibson. Napangasawa ka ng magbubukid, karapat-dapat akong magmayabang. Batang pasaway, bantayan mo ang bunganga mo. Nagmamayabang sa pera ng asawa mo, mayaman din ang anak ko. Baka mas mayaman pa. Gaano kakakatang mangbuli sa manugang ko? Siya ang ipinagmamalaki at kasiyahan ko. Ano? Ikaw! Howard, narinig mo? Sabi niya mayaman anak niya. Mas mayaman pa sa'yo. Hindi lang kayo mga magsasaka. Loko-loko lang talaga kayo. Alam mo ba kung ilang bilyon ang halaga ng mga Gibson ng Oceana? Malamang di nila maintindihan. Ang ganyan kalaking numero, akala niya ang pagkakita ng ilang libo kada taon ay nagpapayaman sa anak niya. Mayaman ang anak ko. Tingnan ninyo. Gintong pulseras na binili niya para sa asawa niya. Carrie, ganun na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba magkano ang tunay na gintong pulseras? Kahit ipagbili mo biyenan at asawa mo, hindi mo pa rin mabibili. Tunay ito. Siguradong tunay. Kunwari na lang tunay. Magkano? $10? Hindi. $100,000. Dahil tunay ito, di ba? Pero naintindihan mo ba kung gaano kalaki ang agwat? Sa pagitan ng 100,000 at 1 billion? 1 bilyon. Ano ka ba? Ang buong nayon nila, sama-sama man hindi makakalap ng $100,000. 1 bilyon? Walang ibang may ganong pera. Hindi lang pamilya namin. Buong nayon namin mayaman. Pinayaman ng anak ko lahat. Milyonaryo na tayo ngayon. Carrie, seryoso ba ang biyenan mo? Sabi niya, bilyonaryo ang asawa mo.
Ang buong nayon ninyo'y puno ng milyonaryo? Wala namang bilyon ng asawa ko. Buti, nagsasabi ka ng totoo. Mas malaki ang halaga niya. Carrie, gaano na kayo kasal at napunta sa probinsya? Nahawa ka na sa ugaling nagsisinungaling ng mga promdi? Nagsisinungaling? Kung gayon, tingnan mo to. Kulay rosas na brilyante. Ang rosas na brilyante na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paano kayang magkakaroon ng ganito ang mga taong katulad mo? Naisip ko na, Carrie, ninakaw mo ito. Kinuha mo ang brilyanteng rosas ni Itay nang umalis ka. Tama ba ako? Anong kalokohan to? Ibinigay ko kay Carrie. Manamit kayo parang magsasaka. Pero kayo ang nagregalo ng brilyanteng milyon-milyon? Ano dapat isuot sa trabaho? Kailan naging trabaho ng mayayaman ang paghahakot? Sino nagsabing hindi pwedeng magsaka ang mayaman? Ipinapakita mo lang yang kamangmangan mo. Hindi mo maisip kung paano nabubuhay ang mayayaman. Hayaan kitang liwanagan. Ang mga katulad naming tao ay nagtatapos ng mga negosyo at naglalaro ng golf, hindi naghuhukay sa lupa. Carrie, ano ang golf? Gusto mo? Oo, ipapatayo ito ng anak ko para sa iyo. Ako, matagal na akong di nakakapaglaro. Ni hindi mo alam kung ano ang golf. At nangangako ka pang magpapatayo ng kuso? Magkano ang gastos nito bawat taon? 30 million. 30 million? Yun lang? Makinig ka, Lola. Tumigil ka sa pagpapanggap. Nag-aasta na parang wala lang ang 30 milyon. Ika'y ina ng pinakamayamang lalaki sa Oceania. Sa totoo lang, may misteryosong milyonaryo sa Oceania. Namumuhunan sa lahat ng dako. Nananatiling hindi kilala. Magsasaka ba ang pinakamayamang lalaki sa Oceania? Malinaw na hindi. Tama na, Carrie. Palalampasin ko na lang. Ang ninakaw mong brilyante ni Itay. Ibigay mo Ano? ang rosas na brilyante. Ang napakagandang rosas na brilyanteng ito ay tiyak na regalo sa akin ni Itay sa aking kaarawan. Ibinigay ito sa akin ng biyanan kong babae. Carrie, nagpapanggap ka pa? Isoli mo ang brilyante ko ngayon. Humingi ka ng tawad at pasanin ang bagahe. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ano ang gagawin mo? Sasaktan mo ang sarili mong kapatid tulad noong nakaraan? Siya ba talaga ang kapatid mo? Siyempre, hindi. Carrie, binabalaan kita. Huwag mo na akong tatawaging kapatid sa publiko. Naiintindihan mo? Ibigay mo. Katie, Isang pink na brilyante, napakaganda. Regalo to ni Papa. anong lakas ng loob mong magnakaw? Magnanakaw ka. Ibalik mo kay Carrie. Umalis ka diyan, bruha. Huwag mong dungisan ang brilyante ko. Hindi katumbas ang buhay mo. Ayos lang ako. Katie, sutil ka. Ibalik mo ang pink na brilyante. Humingi ka ng tawad sa biyanan ko. Humingi ng tawad sa matandang bruha? Nababaliw ka? Bakit ko pa nga ibibigay sa iyo ang brilyante? Sa akin ito. Huwag mo isipin. Ibalik mo. Anong ginagawa mo? Howard, tulungan mo ako. Nakakainis? Kapag nasa akin na ang yaman mo, hihiwalayan kita. Umalis ka, Carrie! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ang nagtulak sa asawa ko? Ikaw ay Asawa niya? Kung hindi asawa ni Carrie ang anak ko, sa iyo ba siya? magbubukid ka. Ako nga. Isang magbubukid sa kanayunan. Ang gwapo niya. Carrie, eto ba boy toy mo? Hindi lahat kasing halin ng utak mo. Hindi nakakabayad ng mga bills ang itsura. Tingnan mo nga siya sa maruruming damit na yan. Nakakadiri. Puta o dumi ba yan? Lumayo ka. Ow. Puro itsura, walang laman. Bagay sa basura katulad mo, Carrie. Paano mo napabastos ang bayaw mo? Bayaw. Simon, pinastos ng dalawang ito ang misis mo. Ninakaw ang brilyante ko. Matandang bruha ka. Tigilan mo yan. Ninakaw ni Carrie. Hindi ako. Nasa iyo ang ebidensya. Ikaw ang dapat magpatunay na ninakaw ko. Huwag kang magkunwaring tanga. Wala kang ebidensya. Kaya, ngayon, gawa-gawa ka na lang? Anong ginagawa mo? Magnanakaw? Ibalik mo. Ikaw. Heto.
Kalimutan mo na. Nadumihan na nila ito. Bibilang kita ng bago. Hindi na natin kailangan ito. Magbubukid ka. Paano mo ako natulakan at ninakaw ang brilyante ko? VIP ako sa barangay ninyo? Papaalisin ko buong pamilya mo sa utos ng kapitan. Gusto kong makita kitang subukang kumbinsihin. Ang kapitan ng baryo tungkol dyan. Howard, tatayo ka lang dyan. At hahayaang apakan nila ako. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Gibson. 15 taon na, nag-donate kami ng 1 milyon sa baryong ito. Sa tingin mo, wala akong karapatang palayasin kayo? Ang mga Gibson, hindi ko sila kilala. Siyempre hindi, Promdi ka. Carrie West, alam mo, ipaliwanag mo sa asawa mo. Mga Gibson? Oo, malalaking tao. Malapit ng mabangkarote. Anong sinabi mo? Katie, huwag mo siyang pakinggan. Halos walang nakakaalam sa Oceana na nababagsak na tayo. Paano niya nalaman? Kailangan kong itago ito kay Katie. Carrie, mapait pa rin ha? Mapait ka lang dahil napangasawa ko si Howard. Hindi ako makapaniwala na nasabi mo yan. Gibson, babangkarote? Huwag kang magbiro. Mga Gibson. Kung gayon totoo ang lahat ng sinabi ni Carrie, bakit ka nagagalit? Hindi ako nagagalit. Pinalampas ko sana kayo. Ngunit ngayon, hindi ako titigil hanggang sa mapalayas kayong tatlo sa baryong ito. Mr. Ford, may nang-api sa mga VIP mong bisita. Dapat ka pumunta dito para ayusin sila. Nakabara pa sa putik ang tricycle ko, kaya matagal pa ako. Sino daw ang nangbubuli sa inyo? Pangalan mo? Simon Zimmer. Simon ano? Ano? Papunta na ako. Malapit na siyang dumating. Patay na kayong lahat? Gusto kong makita si Mr. Ford na subukan kami ay palayasin. Tingnan natin kung kaninong panig siya. Narito na ako. Simon, Kinenga, Keller, Kinenga, Sima. Ayos ka lang ba? Ayos kami. Natutuwa akong marinig yan. Taga-pamilya Gibson ka, di ba? Para sa pagunita sa pamilya ninyo. Kami nga. Ang mga taong ito ay palaging nang aabala sa amin. Gusto kong paalisin sila. Carrie, ibalik mo ang pink na brilyante ko. Gusto kong humingi sila ng tawad ng nakaluhod. Pagkatapos, baka maawa ako sa inyo. Managinip ka? Sino ang pinapatawad mo? Bulag ka ba? Sila, siyempre. Ikaw, huwag kang magalit. Alam mo sino ako? Anong lakas mo? Hindi ka ba signang, Gibson? At naglakas ka pa ng loob na paluin ako? Ang masampal dahil sa pagtawid sa hangganan sa aking teritoryo ay wala lang. Paano kung ganito? Hindi mo na kailangan. Bumalik tuwing ilang taon para magbigay galang. Ilipat na lang ang puntod ng pamilya ninyo. Ang barangay natin ay wala ng puwang sa mga katulad ninyo. Hoy, ang mga Gibson ay nagbigay sa inyong barangay ng 1 million? Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga taong tumulong sa inyong barangay? 1 million? Ano naman? Alam mo magkano? Ang halaga ng 1 million mula 15 taon na ang nakalilipas? Malaki ito. Wala itong kinalaman sa amin. Ang perang iyon, inabuso na ng dating kapitan. Wala kaming nakita ni isang sentimo. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na binigyan namin kayo ng 1 million. Malayong kamag-anak ba ninyo ang kapitan ng barangay? Kaya tinatawag ninyo itong donasyon nang ang pera ay napunta mismo sa mga kamay ng pamilya ninyo? At ngayon ay naglalakad-lakad ka. Parang ikaw ay isang uri ng tagapagligtas? Ito. Ako. Sarili mong kasalanan kung bakit wala kang nakuha. Paano naging kasalanan namin yon? Oh. Gayon pa man, ibinigay na namin mga Gibson ang pera sa inyong nayon. Kaya kami ang inyong mga tagapagkaloob. Si Simon ang tumulong sa aming nayon. Wala kang ginawa. Mr. Ford, hindi ko ginawa. Hindi ako narito ngayon kung hindi nag-ipon ng lahat ng kanilang kayamanan para mapadala ako sa kolehiyo. Magbabalik na lang ako. Mga probinsyanong nagpapanggap na biktima, walang utang na loob. Anong kalokohan yan? Ang hamak na iyan ang malaking pag-asa mo. Para yumaman? Hamak? Katie, humingi ka ng tawad. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Sa lahat ng mga taon, kailan ka namin tinuruan na magsalita ng ganyan? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Meron ka? Ginugulo mo ang asawa ko sa mismong harap ko. Mukha ba akong patay sa'yo? Isang grupo lang kayong mga taga-probinsya na nambubuli sa akin. Howard, magsalita ka naman.
Naintindihan kong galit kayo dahil hindi kayo nakatanggap ng parte. Narito na ako. Magdodonasyon ako ng 3 million? 3 million? Sigurado akong hindi mo pa nakakita ng ganoong kalaking pera. Mr. Ford, ibibigay ko sa barangay ang 3 million. Pero kapalit nito, gusto ko silang lahat umalis na ngayon. Ikaw ang dapat umalis. 3 million? Sino ka ba? Ikaw, Ipapakuha ng mga tauhan ko ang lupang pamilya mo ngayon. Huwag ka nang muling tatapak sa aming nayon. matandang hangal ka. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na makialam sa lupang pampamilya ko? Alam ko, hindi ka punong barangay. Siguro kamag-anak mo sila. Nagsasabwatan para apihin kami. Hindi ako punong barangay. Sino? Ikaw? Galit ka kasi totoo ako. Sabi na nga ba, kung tunay kang punong barangay, hindi mo gaganyanin ang iyong tagapagtaguyod. Pekeng tao ka. Naririto mismo ang katotohanan. Pero wala kang paniniwala sa aming sinasabi, di ba? Nakakulong ka sa sarili mong imbentong mundo. Eksakto, wala rin kaming paniniwala sa anumang sabihin mo. Sino ang magtitiwala sa mga magsasaka? Eh, taga-probinsya kami? Ang mga taga-probinsya ay matapat na tao na masipag magtrabaho para pakainin ng bansa. Walang kahihiyan doon! Lahat ay may ugat sa kanayunan. Kung babalikan mo ang nakaraan. Mrs. Gibson, sinasabi mo bang ang pamilya mo ay taga-syudad magpakailanman? Kahit papaano alam mong ako si Mrs. Gibson, mas mataas ang mga taga-siyudad kaysa sa mga magsasaka, lalo na mayayaman tulad ko. Katie, wala ka ng pag-asa. Hindi, ikaw. Carrie, mula nang ikaw ay magpakasal sa pamilyang ito, nagnanakaw, gumagawa ng maruruming gawain. Ngayon, nakikipagsabwatan ka pa sa kanila laban sa amin? Tatawagin ko ang tunay na punong barangay. Tingnan natin kung paano niya haharapin ang mga tulad mo. Ano? Ako ang kapitan. Ayaw mo maniwala sa akin. Impossible. Nakaw mo yung cellphone ng kapitan. Ibig sabihin, yan ang specialty niyo. Anong sinasabi mo? Ibalik ang cellphone ko. Huwag mo akong hawakan, gago. Tanjina mo? Mr. Ford, Tom! Tom, ayos ka lang ba? Ang likod ko. Magpakatatag ka, Mr. Ford. Tatawag ako ng ambulansya. Ang likod ko. tumigil ka sa pagpapanggap. Kayong mga magbubukid nagtatrabaho sa bukid buong araw? Matitigas kayo, parang bakal? Isang maliit na bagsak at bali na likod mo. Sigurado ako, sinusubukan lang tayong lokohin. Lolokohin ka. Hindi ako mag-aabala. Tapos na sa drama mo? Hindi ko siya sinaktan dahil baka mamatay siya. Pero ikaw, iba na yan. Marahil hindi mo alam. Ang asawa ko hindi lang mayaman. Black belt din siya sa Taekwondo. Binili yan, sigurado ako. Ano naman? Wala nang palusot to. Bigyan ko kayong magbubukid ng leksyon. Wala kang modo. Anong kapal ng mukha mong saktan siya? Alam mo ba, siya lang ang anak ng mga Gibson? Kung may mangyari sa kanya, wawakasan ko kayong lahat. Simon, ambulansya na. Hindi makapasok. Kailangan niyo siyang buhatin palabas. Ayos lang, ako na. Bilis. Howard, ayos ka lang ba? Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Papagbayaran ko sila. Nakakatawa. Ako rin? Gusto ko rin silang mamatay. Natutuwa ako na okay si Mr. Ford. Kung hindi, hindi ko patatawarin ang sarili ko. Kasalanan ko, naging ganito kapatid ko. Carrie, hindi ito kasalanan mo. Wala nito ang nasa sa iyo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Oh wow! 2:00 na ng umaga. Dapat na akong matulog. Dapat kayong dalawang magpahinga rin. Matulog ka mabuti. Sige, pupunta na ako sa pinsan ko. Magpahinga ka na. Gabi na. Ang pinsan mo'y malamang natutulog na. May susi ka ba? O kaya, pwede tayong matulog ng magkasama ngayong gabi? Ay, bakit ka ako nasabi yun? Technically mag-asawa tayo. Pero 3 araw pa lang tayo magkakilala. Nasaan?
Nasaan ang damit mo? Oh, karaniwan akong natutulog ng hubot-hubad. Wala rin akong pajama. Ayos, sige. Magandang gabi. Carrie? Oo. Pumapasok ang hangin kapag nakatagilid ka sa pagtulog. Hindi ako makatulog sa ibang paraan. Tama. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sa ganitong paraan, hindi papasok ang hangin. Ayos. Simon, pwede bang umusog ka ng kaunti? Iniisip mo na isa lang ako magbubukid, di ba? Hindi. Ang problema lang, nahihipo mo ako. Hindi ko mapigilan. Sige, subukan mo. Gagawin ko. Sige. Simon? Oo? Bakit ka gaano kabututin? Natutusok mo ako? Magsisimula akong kumain ng marami bukas. Tataba ako. Sige. Simon? Oh, Ang init-init ng katawan mo. Nainitan na rin ako. maliligo ako ng malamig. Maliligo ng malamig? Wag na lang. Simon? Ano? Carrie, lalaki rin ako. Kung patuloy mong sasabihin ang pangalan ko ng ganun, hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Sige. Ano ba yung sasabihin mo kanina? Sasabihin ko sana. Gusto ko magtayo ng maayos na kalsada para sa barangay. Sige. Kahit anong gusto mo. Pero ngayon, may mas importante muna. Ano yun? Gusto kitang halikan. Teka. Simon, hindi pa ako handa. Kailan ka ba magiging handa? Kahit papaano pagkatapos ng seremonya ng kasal. Sige. Gusto kong maging handa ang kasal. Sa loob ng 1 linggo. Sino ang tinatawagan mo sa ganitong oras? Ang aking katulong. Katulong? Matulog na tayo. Magandang gabi. Magandang gabi. Simon, Mrs. Zimmer, ano ang agenda para sa pagpupulong ngayong araw? Ipapaliwanag ko. Nang dalhin namin si G. Ford sa ospital kahapon, nakita namin kung gaano kasamang kalsada. Halos hindi makadaan ang mga kotse at ambulansya. Napag-usapan ito ni Simon at ako. Nagpa siya kaming magtayo ng bagong kalsada. Napakagandang balita yan. Ang ganda. Nasa likod ninyo kami. Sinusuportahan namin kayo. Oo, Simon. Sabihin mo kung magkano kailangan mo mula sa amin. Gusto naming bayaran ni Carrie ang kalsada gamit sariling pera. Kailangan namin ang kooperasyon ninyo. Paano natin gawin iyon? Sa lahat ng taong ito, tinulungan ninyo sila kumita ng mas malaki at mamuhay ng mas mahusay. Kaya na namin ito. Paano namin hahayaan kayo ang magbabayad? Oh, hindi tatanggapin ang pera. Hindi pwede. G. Ford. Nakahanap na kami ng pangkat ng konstruksyon. Hayaan ninyo kami magbayad ngayon. Hindi namin matatanggap, Simon. Well, J. Ford, napagpasyahan na ito. Bakit ako ang gagawa ng gawaing bahay? Inaasahan mo bang ako ang gagawa ng gawaing bahay? Ha? Sobrang pagod na ako. Kahapon pagkatapos harapin ang mga probinsyanong iyon. Huwag mo itong palalain. Pwede bang maagang mag-anyaya ng tagalinis? Paano ko makahanap? Mahirap puntahan ang lugar na ito. Kahit sasakyan, di makapasok. Kung maayos ang kalsada sa nayon, madali akong makakapagdala ng tao mula sa lungsod. Maayos ang kalsada? Tama. Kung magpapagawa ako ng kalsada para sa nayon, ako ay magiging bayani. Matututo sila sa paraan ng pagtrato nila sa akin kahapon. Tapos na ang mga probinsyanong iyon. Howard, ang galing mo! Ang pagpapagawa ng kalsada ay aabot sa ilang milyon. Ngunit milyon-milyon ay wala lang sa mga Gibson, di ba? Kapos ako sa pera ngayon. Kailangan mong sagarin muna ito. Ano? Seryoso ka? Ibig kong sabihin? At wala ka man lang milyon?
O totoo bang nalulugi na ang mga Gibson? Ano? Hindi. Wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Paano ko malalaman na kailangan natin ng malaking pera rito? Bukod pa rito, ikinasal na tayo, kaya ang pera mo ay pera natin, di ba? Totoo yan. Puntahan na natin ang kapitan ng baryo para pag-usapan ito. Bakit? Bakit ang ingay sa labas? Tara na. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Inaayos ang kalsada. Di mo ba makita? Pampubliko bang proyekto ito? Huwag kang magbiro. Pribadong pondo ang ginamit dito. 10 milyon dolyar dito. Dekalidad daw. Walang palya. Malaking tulong yan sa baryo. Pribadong ponder? Ano, may mayaman ba sa Oceana na nagkawang gawa? Siyempre hindi. Galing sa taga-baryo ang pera. Imposible! Sino sa atin may 10 milyon para lang magpaayos ng kalsada? Mukha ba ako nagsisinungaling? Tingnan mo, dumating na sila. Teka, ano? Ikaw? Bakit nandito ka pa? Mrs. Zimmer, heto ang plano. Tingnan mo kung tama. Kung tama, magsisimula na ako. Sige, eto na lang. Walang problema. Carrie, kailangan mo bang hadlangan ako lagi? Kailan ako gumawa niyan? Ako na sana ang aayos ng kalsada. Pero heto, sinadya mo to? Baliw ka? Paano ko malalaman? Ako ang nagmungkahing ayusin ng kalsada at humanap ng manggagawa. Paano ka nasagasaan yan? Eksakto. Bakit ka ganyan ka nakakainis? Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ka binigyan ni Itay ng kahit piso. Nang umalis ka? Saan galing ang pera? Saan ang galing ang pera? Sa palagi ko, marahil ay ninakaw niya ang brilyante at ang pera. Kung ako raw ang nagnakaw. Sige, hindi ka maniniwala sa akin. Kahit sabihin ko ang totoo. G. Miller, magpatuloy. Walang problema. Oras na para magtrabaho. Tigil dyan. Ginagamit mo ang ninakaw na pera. Sa technical na pananalita, ako ang nagpopondo sa kalsadang ito. Makinig sa akin ang konstruksyon. Kung sabihin kong hindi ka maaaring magpatuloy, edi hindi. Gang. Zimmer. Katie, kailan ka titigil sa kalokohan mo? Ang pink na brilyante at ang pera para sa kalsakang ito ay walang kinalaman kay tatay. May ebidensya ka ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, tatawagin ko si tatay para kumpirmahin niya. Laging kakampi sa'yo si tatay. Siyempre sasabihin niyang ibinigay niya sa'yo. Nagbibiro ka ba? Alam mong nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ako nagtanggol para sa sarili ko, nandito pa rin ako sa maliit na liblib na baryong ito. At sa palagay mo, hindi ka paborito ni tatay? Hindi ka kapani-paniwala. Kaya kahit anong sabihin o gawin ko, hindi ka maniniwalang inosente ako? Dahil salarin ka mula pa sa simula. Kerry, umalis ka na at isauli mo ang tauhan. Kung alam mo ang ikabubuti mo. At kung tumanggi ako, edi kailangan kita magturo ng leksyon. Sa ngalan ng ating mga magulang. Ikaw ang nangangailangan ng leksyon. Kung hindi ka namin pinalayo sa lahat ng taong ito, hindi ka sana naging ganito. Ikaw! Carrie, sinampal mo ba ako? Paano mo nagawa? Kung hindi kita papagsisisyan ngayon, mas masahol pa ang haharapin mo sa buhay. Wala kang karapatang magsermon dahil lang mas matanda ka. Sino ka ba? Wala kang karapatang sampalin ako. Howard, suntukin mo siya pabalik. Dalawang beses na niya akong iniligtas. Mukhang hindi tumalab ang aral kahapon. Heto ka na naman, ginagambala ang asawa ko. Gusto mo mamatay. Makinig ka rito, hamak na tao. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Gibson. Huwag kang maglakas loob. Apuin mo ang asawa ko sa teritoryo ko. Walang makakalusot nito, kahit ang Diyos. Seryoso, nagtatago ka sa babae para iligtas ang sarili. Anong lalaki ang gumagawa niyan? Howard, Ano ba naman? Hindi dapat manakit ng babae ang lalaki. Nagpapahaba lang ako ng oras. Bukod pa, hindi kanya sinaktan. lalaki ka pala? Ikaw. Sawang-sawa na ako sa'yo. Huy, titigil ka na ba? Tingnan mo, ginagawa tayong katatawanan ng lahat. Kerry, kasalanan mo to. Kasalanan ko na naman? Kapag may mali, ako na naman palagi ha? Ako na naman palagi ha? Kung hindi kayo pinanganak na una, sana ako ang naging nag-iisang anak. Ikaw ang dahilan ng lahat ng paghihirap na naranasan ko sa buhay ko. Kaya pala ganyan lagi ang pagtingin mo. Naisip mo ba kailanman na, kung wala ka, ang asawa ko sana ay nag-iisang anak.
Mas pataga. Anong alam mo, hamak ka lang? Wala kang mamanahin. Oo. At paano kung meron kami? Alam mong mabuti kung sinong nakatanggap ng 90% ng ari-arian ng pamilya sa testamento ni Papa. Kung wala ka, sana lahat iyon ay napunta sa akin. Ni 10% ay hindi mo ibibigay sa akin? Bakit ko gagawin iyon? Magkano ang 10% ng ari-arian ng pamilya mo? Halos 30 milyong dolyar. 30 milyong dolyar? Tama ang asawa ko. Wala kang karapatang makuha sa ari-arian ng mga West. Lahat sa kanya? Lumampas ka na. Ayos lang. Ang akin ay sa iyo. Pero ito ang pera. Na taon mong pinaghirapan. Basta ikaw ay masaya. Ipapanotaryo ko ang lupain bukas. Ay lilipat sa pangalan mo. Nakakatawa ito. Bakit mo pa kailangan ng notaryo? Para sa ilang ektarya lamang ng lupa? Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Ilang ektarya? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya isang magsasaka lamang? Alam mo ba kung gaano karaming lupang napupa niya? Siya ang pinakamayamang lalaki sa loob ng milya-milya. Nakakita ka na ba ng totoong pera? Magkano ba ang halaga ng ilang ektaryang lupa? Hoy, huwag mo silang sisihin. Iniisip ng mga magsasakang ito na ang pagmamayari ng ilang ektarya ay nagpapaunlad sa kanila. Ay, ayos lang. Hindi mo maunawaan ng mga batang laking luwalhati at ang maling pananaw nila. Balik trabaho. Ako na. Sige. Hoy, sabi ko, Bata, balik trabaho. akala mo makakasagabal ka? Managinip ka! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo! Gusto kong umuwi ka na. Ngayon na. Tumigil ka sa paggulo. Hindi ako aalis. Gawin mo nga. Tama siya. Narito kami para igalang ang aming pamilya. Ang ritual ay hindi pa sa loob ng 3 araw. Hindi kami aalis hanggat hindi tapos. Huwag kang makasagabal, huwag simula ng anuman. Mas mabuting umalis ka na pagkatapos. At bakit kita dapat pakinggan? Hindi ako susunod. Gusto kong gumulo para galitin ka. Hindi ako aalis. Masaya ka habang ako'y nagdurusa? Oo. Ito ang maliit kong kapatid na babae na pinoprotektahan ko sa buong buhay ko. Carrie, magsaya ka. Sino mang sasaktan sa'yo, papabayarin ko sila. Narito ka para sa alaala ng pamilya mo. Tingnan natin kung kaya nyo yun ang walang taniman ng pamilya nyo. Magsasaka ka. Binabalaan kita. Huwag mo ngang maisip yan. Mr. Ford, sa amin ako. Kumuha ng mga lalaki. Kung kaya ng libingan ng pamilyang Gibson. Anong lakas ng loob mo? Seryoso? Hindi ba yan sobra na? Kung may mangyaring masama, ako ang may pananagutan. Put! Nang inang magsasaka. Makinig, kung hawakan ninyo ang libingan ng pamilya ko. Babalatan kayong buhay. Sige, gusto kong subukan mo. Mahuhukay ang puntod na yan ngayon din. Magsasaka ka. Hindi ka ba natatakot sa malas? Nadala ng gambalain ng patay? Dapat magpasalamat ka na may mga batas. Oo, hindi ako titigil dyan lang. Pag-aari ko ang bawat pulgada ng lupang ito. Kung gusto kong maghukay dito, kahit ang Diyos ay hindi ako mapipigilan. Bakit hindi mo subukan? Ikaw, Ang prioridad natin ngayon ay pigilan ng mga taga-nayong iyon. Simon, hindi ba masama ang maghukay ng puntod ng iba? libingan ng pamilya nila nasa gitna ng daan. Kailangan pa rin ilipat para sa proyekto ng kalsada. Huhukayin natin ito, ano man ang mangyari. Pare, hukay na. Tara na. Tigil! Huwag galawin ang puntod na yan. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Gibson. Isang salita mula sa akin at tapos na kayong lahat. Maghukay lang kayo. Ako ang sasagot kung may mangyari. Hukay. Edad mong gago. Kailangan mo pa ng aral pagkatapos ng kahapon? Ikaw ang nangangailangan ng araw. Ikaw. Kahapon? Anong nangyari kahapon? Siya ang nagpasok kay G. Ford sa ospital. Ano? Atakihin ang kapitan ng baryo? Pagbubuli sa akin, okay lang. Pero kay Medem, Kailan kahit si Bevansama, pinapalayas na nila ako sa baryo. Inapi sina Simon at pamilya niya? Gusto mo mamatay? Nakita ko silang nakikialam sa proyekto ni B-Flat Zima. Walang lugar ang libingan ng pamilya mo dito. Nakabala yan. Hukayin. Hukayin. Hicks. Mga Hicks, kayong lahat. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung kaninong pamilya ang libingang yan? Howard, kumalma ka. Hindi alam ng mga magsasakang ito kung sino ang pamilyang Gibson. Alam ko, kilala ko lolo mo sa tuhod. Sa antas ng lipunan, mas mataas ako kaysa tatay mo. Ano naman kung yumaman siya paglabas ng baryo? Anong kung may pera siya? Hindi siya nakatulong sa pag-unlad ng baryo. Oh. Hindi katulad ni Simon. Iniyahon niya kami sa kahirapan nang yumaman siya. Sa huli, pera lang pala gusto mo. Tingnan, may 100 pamilya rito. Bibigyan ko bawat pamilya ng 10,000. Sa akin na kayo sasagot? Anong kinakatawa mo? Tumatawa ako sa katangahan mo. Alam mo ba kung magkano kinikita nila sa isang taon? Magkano iyan? Kahit na may buwan ng kita na 5, yun ay 12,000 lamang sa isang taon. Sa palagay ko ay bahagya lamang itong nasa itaas ng linya ng kahirapan. Tapos na.
Bawat pamilya ay makakakuha ng 12,000 bawat isa. Masaya ka na ngayon? Ano ang problema niya? Sino ang maniniwala diyan? Mas malaki ang kinikita namin kaysa diyan. Subukan mo namang maging tapat. Baliw ka ba? Gumagawa ka ng mababangis na pahayag pero wala ka namang sariling bahay. Hinayaan namin sila dahil nakatira kami sa lungsod. Tama yan. Binigyan ni Simon ng bahay ang bawat pamilya. Oh, Bakit mo ko itinago sa dilim? Ako kung sino ako ngayon ay dahil sa kanila. Ito na ang pinakamababa kong magagawa. Pasalamat ang kapatid kong babae gaya mo. Naku, Dapat may hangganan ang iyong mga kasinungalingan. Bumili siya ng bahay para sa lahat. Alam mo ba kung magkano yon? Lahat ng sinasabi mo ay tungkol sa pera. Malaking bagay ba yon? Siyempre, ang mga mayaman lamang ang may totoong kapangyarihan. Sige, Sa ganong lohika, mas mataas ako sa iyo. Ang salita ko, batas na. Ilipat mo ang puntod ng ninuno. Managinip ka pa. nanaginip ka. Lahat. Huwag niyo siyang pansinin. Maghukay tayo. Sige. sino ang maglakas loob? Hindi ninyo ito matatagalan habang ako'y humihinga pa. Bilisan mo, tumayo ka. Nakakahiya. Hindi nila basta magagawa ang gusto nila. Bilisan mo, humiga ka rito. Ayaw ko. Nakakahiya. pakawalan mo ko. Bitawan mo. Alam kong hindi ka lang manonood. Mananatili kang kapatid ko. At ang pagmamahal ni Papa. Nag-aalala lang ako na makaabala ka sa kanila. Ikaw. Nangahas siyang saktan si Ginang Zimmer. Dalhin niyo siya. Gawin mo na. Umalis ka na. Huwag mo akong hawakan. Isama mo siya. Huminga ka, tigilan mo yan. Pakawalan mo ko, papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Maghukay ka. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Papatayin kita. Umalis kayo sa barangay. Huwag ninyo guluhin si Kerry. Pananagutan niyo yan. Anong ginagawa mo? Makinig ka, hindi kayang pantayan ni Carrie ang yaman ng pamilya niyo. Pero ipaglalaban niya kung ano ang tama at sa kanya. Huwag niyong galawin kahit isa. Naintindihan niyo? Hindi ka welcome sa Brookvale. Layas, umalis ka. Umalis ka na. Tangina, umalis ka. Tumalilis ka. Mga hampas lupa, pagsisisihan mo to. Carrie West, puta ka. Gagantihan kita nito. Gagantihan kita nito. Umalis na ba sila? Oh, Hindi to palalampasin ni Katie. Pagkatapos ng kahihiyang to, hindi naman mas maganda si Howard. Nag-aalala ako na. huwag. Nandito ako para sa iyo. Buong Brookvale nandito rin para sa iyo. Malapit na ang kasal natin. Oras na para ayusin ang barosaya mo. Ganon kabilis? Hindi na ako makapaghintay na makatali ng panghabang buhay sa iyo. Tigilan mo ang mga ganyang salita. Sige. Hihinto na ako kung nahihiya ka na. Ganito ka bang halambing sa lahat ng makakatuluyan mo? Gusto mong malaman kung ganito rin ako kalambing kung si Katie ang pagkakasalan ko. Sa totoo lang, ikaw lang ang taong laging gusto kong pakasalan. Ikaw, wala nang iba. Mukhang hindi mo na naaalala. Nagkita na ba tayo dati? Ayos lang, hindi na mahalaga yon. May buong buhay tayo para kilalanin ang isa-isa. Huwag mo kong pansinin. Pakiusap? Magpatuloy kayo? Magpatuloy. Anito, hindi ito ang... Tatay, Ano na naman? paano mo pwedeng panoorin na ganito na lang ako inaapi ni Carrie? Katie, nasa hustong gulang ka na. Bakit ang bata mo pa rin mag-isip? Tatawagan ko si Howard at ipapasundo kita sa kanya. Huwag mo siyang banggitin sa akin ang kahinaan niyang dahilan kung bakit ako napunta sa gulo. Isinisisi mo siya. Ikaw ang nagpilit na pakasalan siya. Ako ba talaga? Kailangan ko bang pakasalan talaga ang probinsyanong yon? Hindi ako mabubuhay doon. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong tulungan. Sabihin mo, paano kita matutulungan? Gusto kong ipamigay muli ang mga ari-arian ng pamilya. Sabihin mo kay Carrie ng malinaw na wala siyang makukuha sa yaman ng pamilya natin. Kapatid mo siya. Wala akong pakialam. Tatalon ako sa gusali kung hindi mo ako tutulungan. Oh, sige. Gagawin ko ang sinasabi mo. Bago iyon, dapat mong tapusin ang kasal mo kay Howard at manirahang tahimik. Tigilan mo na ang pagpapabalisa sa akin. Sige. Tatay, salamat.
Paano nangahas ang mga probinsyanong yun na ipahiya tayo ng ganyan? Sino sa palagay nila ang sila? Nanay, kailangan mong gumawa ng paraan. Nasa malalim na tayo sa problema. Tapos, itatapos ko ang kasal ko kay Cathy at ipapahayag ko ito sa buong mundo. Kapag nakuha ko na ang mga ari-arian ng mga West at Pando mula sa iba, dudurugin ko ang mga probinsyanong iyon. Nagsabihin mong magkakaroon tayo ng kasal sa lungsod. Ang ibig mong sabihin ay gaganapin ito sa Oceanas Hotel? Karapat dapat lamang ang pinakamaganda para sa aking asawa. Hindi ba't puno na ang kanilang booking sa susunod na 2 taon? Paano ka nakakuha ng pwesto? Huwag mo nang alalahanin yan. Gang Zimmer. Ito ay... Katulong ko, si Henry Doyle. Siya ang humahawak ng aking mga pamumuhunan. Kumusta? Ikinagagalak kitang makilala. Nasikaso ko na dito. Tingnan mo ang schedule. Kung walang pagbabago, maari nang magpatuloy. Tara na. Dito. Maayos naman ang lahat. Iiwan ko na sa iyo to. Kailangan magpaayos ng kasuotan ni Carrie. Sige. Nakipag-ugnayan na ako sa bridal shop. Pumunta ka na doon. Sige, paalam. Okay. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng mga Gibson. Dapat magagamit ang bulwagan para sa akin. Sa katapusang linggo, ano man ang mangyari. Nakabook na ito para sa katapusang linggo. Magpareserba. Reservasyon? Pwede na ba kaming magpakasal pagkatapos ng 2 taon? Hindi ako makapaghintay ng ganong katagal. Subukan mo ang swerte sa ibang lugar. Kasal ko sa pinakamagandang hotel sa Oceana. Gusto mo sa ibang lugar? Minamaliit mo ako? Sino nag-book ng bulwagan para sa katapusang linggo? Tawagan mo siya ngayon. Dodoblehin ko ang bayad. At ipapalipat ko sila sa ibang lugar. Doble? Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Ano ang mas pinahahalagahan mo? Pera o reputasyon? Handa ka bang gumastos ng ganito kalaki? Dahil lang ang tatay ko ang magbabayad? Sa tingin mo ba nag-aalala ang pamilya ko sa maliit na halaga? Sige. Gusto naming makita ang taong nag-book ng hall. Magbabayad kami ng doble para makuha ang kanyang slot. May sasabihin ka ba? Mr. Doyle, Sino siya? hindi mo siya kilala? Nagtatrabaho siya sa tycoon ng Oceana. Kinakatawa ni Mr. Doyle ang tycoon na ito sa lahat ng pamumuhunan at transaksyon sa negosyo. Mr. Doyle, ikakasal ka na ba? Maghahanda ako ng regalo para sa iyo. Hindi ako ikakasal. Boss ko ang ikakasal. Ikakasal ang tycoon, dapat maghanda ng regalo. Wala siyang pakialam sa mumurahing regalo mo. Higit pa rito, inalok mo ng doble para sa karapatan sa hall. Lahat to ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Alis na ako. Tara na, umalis na tayo. Talaga bang hindi na tayo magkakaroon ng kasal sa Oceanas Hotel? Humanap na lang tayo ng kahit anong hotel at magpakasal sa Sabado kung makadalo tayo. Sa kasal ng tycoon ngayong linggo, ipapakita na ang Gibsons. Ay pangalawa lang sa kanya. Pero, Walang pero. Magpa-fitting na tayo at tapusin na ito. pasensya na sa aking mga pananabik. Huli na ba tayo sa tindahan ng kasuotang pangkasal? Hindi. Mabuti naman. Tara, pasok na tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Narito kami para ipaayos ang aking kasuotang pangkasal. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Tindahan ng kasuotang pangkasal? Pinakamagandang bridal shop sa Oceana. Nagbebenta lang kami. Pwede kang bumili ng 200 na kasuotang pangkasal sa Pisces. Tingnan mo ang iyong sirang-sirang mga damit. Umalis ka na. Inaabala mo ang aking negosyo. Ano ang problema sa aming pananamit? Lahat ng suot mo ay murang kalakal. Nagsisilbi lang kami sa mayayamang customer. Dapat may tatak ang mga damit. Laki naman ang inilundag ng logic mo. Bakit hindi ako nagulat? Sana ko kukuha ng oras para paglingkuran ng bawat customer. Natural lang na uunahin ko ang mayayamang customer. Umalis ka na. Sigurado ka bang hindi mo kami paglilingkuran? Siyempre. Tingnan, narito na ang mga customer. Hindi kita hayaang makasira ng negosyo ko. Maligayang pagdating. Anong may tutulong ko? Bumibili kami ng kasuotang pangkasal. Nakita rin tayo dito. Nandito ka para sa damit pangkasal? Hindi ba yun ang dahilan kung bakit may mga bridal shop? Ang probinsyanang ito ay hindi aming kliyente. Miss, nagsisilbi lamang kami sa mga estiladong kliyente na marunong magbihis ng maayos, tulad mo. Naririnig mo, Carrie? Hindi ka welcome dito. Itigil mo na. Mapahiya ka pa. Higit pa rito. Pinakamurang damit pangkasal, $3 milyong. Hindi mo kayang bayaran iyon. Mahal ba yun? Dapat may hangganan ang kalokohan mo. Gawin mo ang gusto mo, pero wag mong ipaalam na West ka. Bakit hindi ko gawin yon? Sino ang nakakaalam? Sabihin mo. Tiyak na gaganti si Daddy sa'yo para sa akin. Tungkol sa dahilan, malalaman mo rin sa tamang panahon? Oh, tama. Tandaan, dumalo sa kasal ko. Hindi ako pupunta.
Natatakot ka ba na mapahiya ako sa basurang to? Ang mga ganyang panggigipit ay hindi gagana sa akin. Sige, bahala ka. Kung ayaw mong dumalo sa kasal ko, umalis ka na. Bakit naman kami? Tumanggi akong paglingkuran kayo. May mga kliyente ako. Ayaw mo? Tatawagin ko ang seguridad. Hindi na kailangan yon. Umalis ka na kung alam mo ang ikabubuti mo. Tawagan ang manager mo. Nasasanti ka na. Gusto mo akong sisantihin? Makinig ka. Hindi ako matatakot tawagan siya. Ako ang pinakamahusay na sales. Hindi ako sisisantihin ng may-ari. Anong nangyayari? Tingnan, nandito na siya. Bakit hindi ka magreklamo? Naririnig ko kayong nagtatalo hanggang doon. Nagpapatakbo kami ng negosyo dito, hindi lugar para mag-eksena. Teka, tinatanggal ng empleyado mo ang mga basagulo sa paningin ko. Hinahangaan ko ang kanyang etika sa trabaho. Tama? Nais ko rin siyang purihin. Gusto ko na may empleyado kayong napakatalinong sales girl. Paumanhin, may mahalagang kliyente kaming inaasahan at hindi magbubukas sa iba. Mahalagang kliyente? Hindi ba sila iyon? Sinisigaw ng kasuotan nila ang yaman nila. Siyempre kami. Hindi ibig sabihin ng mga magsasakang ito, di ba? Magsasaka? Simon, hindi ako naniwala nang sabihin ni Henry ang balita. Ikaw talaga? Asawa mo ba siya? Napakaganda niya. Ito si Sally Wright, anak ng kapitbahay. Kinalulugod kitang makilala. Mahusay. Napakaganda. Narito na ang mahalagang kliyente. Bakantehin ang lugar. Mahal na kliyente, umalis na kayo. Seryoso ka? Sila ba ang hinihintay mo? Kaya pala ganito. Magsasaka ka rin pala mula sa Brookvale. Ginamit mo ang koneksyon mo para makakuha ng damit pangkasal para sa kanila. Alam ko na. Paano sila naging mahalagang kliyente? Inaabuso mo ang otoridad mo. Gusto mo i-report kita sa boss mo? I report? Nandito mismo ang boss ko. Sige. Siya? Siya? Hindi lang inaabuso ang kapangyarihan mo. Sinasabi mo pa na ang probinsyanong ito ang iyong amo? Si Simon nga ang aming amo dahil sa kanya ako nakakuha ng trabaho. Kasuklam-suklam. Tawagin mo ang tunay mong amo ngayon. Gusto kong paalisin ka at siya ang itaas. Narito ako. Ayaw kong gawin niyon. Tigilan mo yan. Hindi ka ba napapagod sa pantasyang ito? Simon, wag mo nang patulan. Hindi siya naniniwala sa kahit ano. Totoo, may tao ba dyan? Alisin ninyo sila. Security, samahan ninyo sila palabas. Huwag mo akong hawakan. Ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Loko ka ba? Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Paano mo ipapaliwanag ang sarili mo? Si Sally ang iyong manager. Paano ka makakapagganyan? Inabuso niya ang kapangyarihan. Nagdududa ako na pananatilihin siya ng amo. Pwede mo bang ulitin yon para sa akin? Mr. Doyle, inabuso ni Miss Wright ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanyang mga kaibigan bilang mahalagang kliyente. Tanggalin mo siya. Sige, tulad ng gusto mo. Tanggal ka na. Mr. Doyle, maling pakahulugan mo sa akin. Siya ang may kasalanan. Napanood ko ang ating footage sa CCTV. Ikaw ang tinanggal. Bakit? Ang dalawang pinagmumura mo ay ang aking amo at ang kanyang asawa. Imposible iyan. Walang mayaman na magdadamit na ganyan. Ilabas siya at ipaalam sa lahat ng negosyo sa Oceana na huwag siyang empleyuhin. Ngayon, Ha? Ito. Jinong Zimmer, patawad sa aking pagkahuli. Hindi mo to kasalanan. Sally, ayusin natin si Ginang Zimmer. Sige. Dito po. Ang bestidang ito. Eto ba? In order ni Simon, ilang taon na ang nakalipas. Tinahi ng mano-mano, natapos 2 araw na lang ang nakaraan. $80 milyong ito. $80 milyon? Malaking halaga ito. Kahit para sa kanya. Sinabi mo bang in-order yon ilang taon na ang nakalipas? Maiintindihan mo kapag naalala mo na ako. Ha? Kailan tayo nagkita dati? Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili. Oras na para subukan ito. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Mali ba ang suot ko? Ang ganda-ganda talaga ng aking asawa. Tigilan mo. Nandito pa rin sina Sally at Henry.
Sally, Henry, pwedeng bigyan niyo kami ng konting espasyo. Ganun ba? Anong ginagawa mo? Carrie, napapangitan ako ng hininga dahil sa'yo. Hindi ko na mapigilan. Kumusta ito? Sakto ba? Perpekto ito. Pero paano mo nalaman ang sukat ko? Isang sulyap lang ang kailangan ko. Para maalala ka. Ang cheesy mo naman. Kumusta naman ang iyo? Handa na ako. Sina Carrie at asawang hampas lupa, lumampas na sa hangganan. Ikaw si Howard Gibson, paano nila madaling maipatalsik ka? Tapos ka na ba? Laging nagtutulungan ang mga probinsyanong iyon. Wala rin ang mga bodyguard ko. Anong magagawa ko? Hindi ko papalampasin ito. Ang ating prioridad ay ang dumalo sa kasal ng tycoon. Kapag naitatag ko na ang aking dominasyon, ang pagdurog sa mga promdiyanong iyon ay magiging simpleng bagay na lang. Gagawin ba talaga nating sobrang informal ang ating kasal? Nakakahiya naman iyon. Kalimutan mo na yan. Sisiguraduhin kong perpekto ang kasal natin. Pangako ko yan. Gaya ng nararapat. Papa mo ang magbabayad para dito kapag naubusan ko na ng pera ang pamilya mo. Itatapon lang kita. Hindi. Ano yon? Ipapaharap ko siya sa papa ko habang nasa bayan pa siya. Hello, Papa? Nambuli na naman si Carrie sa akin. Carrie West. Papa? Tatay, Tatay, sa palagay ko, maaari mo rin siyang tawagin ganoon. Ikaw ba si Simon Zimmer? Kailangan ko ng oras kasama ang anak kong babae, kami lang. Hintayin mo ako sa kotse. Sige. Carrie West, anong klaseng kapatid ka? Ano na naman ang nagawa ko? Ano na naman ang sinabi ni Cathy ngayon? Hindi ka lang attend sa kasal? Pinilit mo pa asawa at kamag-anak na palayasin siya sa bridal shop? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ibinigay mo sa kanya? Siya ang unang nanakit. Insulto sa akin at kay Simon. Kapatid mo siya. Hindi mo ba ito mapapalagpas na lang? Hanggang saan pa ako dapat magpatawad? Hindi pa ba ako nakagawa ng sapat? Wala ba akong karapatang manindigan? Tagapaglingkod ba ako niya habang buhay? Tumahimik ka. Carrie. Napakapabor mo kay Katie na hahampasin mo ako para sa kanya? Hindi ako nagtatangi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Makinig kang mabuti. Dapat kang umattend sa kasal ng kapatid mo. At Ano iyon? Wala na akong pakialam. Kailangan mo akong tulungan. paano kita matutulungan? Gusto ko muling ipamahagi mo ang mga ari-arian ng pamilya. Sabihin mo kay Carrie ng malinaw na hindi siya makakakuha ng anumang yaman ng ating pamilya. Talagang hindi. Kapatid mo siya. Tatalon ako kung di mo ko tutulungan. Sasabihin ko sa iyo ito sa kasal. Bakit hindi mo masabi ngayon? Hindi. Kailangan sa araw na iyon. Sige, pupunta ako. Ako na ang pupunta. Yun na yun. Dapat sinabi mo na lang na oo mula pa sa simula. Tatay, Ano iyon? alam mo na ang kasal ni Katie ay sa Sabado, di ba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa linggo? Ano iyon? Mukhang hindi mo man lang binasa ang aking imbitasyon. Imbitasyon? Sir, ito ang imbitasyon ni Miss West. Marahil ito ay tungkol sa kanyang kasal. Hindi mo ba ito babasahin? Matandang babae siya. Kaya niya itong hawakan. Abala ako, babasahin ko mamaya. Ako ay lubog sa trabaho kamakailan, kaya hindi ko pa ito nabasa. Ikakasal ka na sa linggo? Huwag kang mag-alala, nandun ako. Hindi ka ba nagtatangi? Sino ang maniniwala dyan? Ano ang sinabi ng iyong ama? Tungkol ba ito kay Katie? Sasabihin kong si Katie ang nagsimula. Pagtatanggol sa sarili. Simon! Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong yakapin? Siyempre. Yayakapin kita hanggat gusto mo. Pareho kaming kanyang mga anak na babae. Paano siya maging ganoon katangi? Lahat may kinikilingan. Ang pagkakaiba lang, gaano kalaki. Totoo yan. Kaya gusto ng tatay ko na umatend ako.
Sa kasal ng kapatid kong babae sa Sabado, kahit may kasal ako sa Linggo, hindi niya pinapansin na kailangan ko ng oras para maghanda sa kasal. Ang iniisip lang niya ay si Katie. Hindi natin kailangang umattend. Kung ayaw mo, Tara na. Marahil ito na ang huling tulak na kailangan ko para tuluyan ang iwanan sila. Sasama ako sa'yo. Simon, isalamat. Swerte ko na nakilala kita. hindi. Ako ang swerte. Sandali. Ikaw ba ang kapatid na babae ng nobya at ang bayaw niya? Oo. Ano yun? Sinabi ng mag-asawa na taga-probinsya kayo. Lahat ng bisita namin ay kilalang personalidad sa Oceana. Para hindi sila ma-offend, sinamahan kayo palabas. Inimbitahan nila kami pero gustong itaboy kami. Nagtrabaho lang ako dito. Huwag niyo pong gawing mahirap. Ayos lang. Hindi namin gustong umaten sa kasal na ito mula pa sa simula. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang tatay ko at si Cathy pupuntahan para saktan ako. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ikaw na ang mauna. Dito po. Dito kayo. Gusto ng mag-asawa na dito kayo maghintay. Ang dressing room? Bukod sa padaloy palikot, gusto nila kaming alisin? Yan ang sinabi nila. Sumusunod lang ako sa mga utos. Hindi ko papatay na mensahero. Maaari ka nang umalis. Pumunta tayo sa pangunahing bulwagan. Anong ginagawa mo? Kalimutan mo na. Napakarami nila. Hindi ko maaaring tumayo rito at panoorin ang aking asawa na inaapi. Okay lang. Sanay na ako. Tingnan natin kung hanggang saan. At nila gustong ituloy ito. Tapos na ba ang kasal? Siyempre. Gusto mo ako narito? Pero hindi mo ako pinayagang dumalo. Ano ang ibig sabihin nito? Tatay, kasal na ako kay Howard ngayon. Hindi mo ba dapat tuparin ang pangako mo? Ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta kay Katie. Hindi mo kakailangan ng maraming pera dahil ikaw ay titira sa malalayong lugar. Kaya ito pala ang dahilan kung bakit ka nagagulo. Tungkol sa pagdating ko sa kanyang kasal? Oo. Jay West, sobra ka na. Carrie ay anak mo rin. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Ang pakikipagkasal sa aking anak ay hindi magbibigay sa iyo ng ari-arian ng pamilya ko. Hindi yung problema ko. Ngunit, karapat-dapat ang iyong anak na babae sa kalahati nito. Gayunpaman, ibinibigay mo ang lahat kay Cathy. May karapatan akong ibigay ito sa sinumang aking piliin. Si Katie ay ikakasal sa pamilya Gibson. Kailangan niya ng pera para protektahan ang sarili. Carrie, anak kita at kapatid ni Katie. Pinagkakatiwalaan kong maiintindihan mo. Tatay, kung ako ang ikakasal kay Howard, gagawin mo rin ba to para sa akin? Iba iyon. Kung magpapakasal ang kapatid mo sa probinsyano, hindi niya kakayanin. Tutulong ang pera diyan. Tama ang pagpunta ko rito. Tapos na ako sa pamilyang ito. Ayaw ko ng kahit ano dito. Maaari makuha ni Cathy ang lahat. Simon, umalis na tayo. Hindi ka maaaring umalis. Pirmahan mo ito. Isinuko ko na ang aking karapatan. Ano pa gusto mo? Paano ko malalaman kung tutuparin mo talaga? At kung tumanggi ako? Kung gayon, palarin ka sa pag-alis. Tatay, Ano ang ginagawa mo? Walang makakapili sa kanya sa anumang bagay. Tatay, tingnan mo lang sila. Hindi ka rin nakakaangat dito. Mr. West, tingnan mo lang itong probinsyanong ito. Paano niya nagawang lapastanganin ka ng ganyan? Tama yan. Inapi niya kami nung nasa Brookville kami. Malinaw na ikaw ang pinupuntirya niya ngayon. Carrie West, tingnan mo siya. Ang kapal ng mukha niya. wala namang ginawang mali si Simon. Si Cathy ang unang lumampas. Gago ka. Huwag mong ibahin ang paksa. Ituloy mo. Sasampalin mo na naman ako. Gawin mo.
Ayos ka lang. Katie, ano ang ginagawa mo? Tatay, hindi mo ba ako kakampihan? Ikaw, Lagi mo nalang pinapaboran si Cathy. Pagkamatay ni Mama, palagi kong inisip kung ampon ba ako. bakit hindi ka magiging anak ko? Kung ganoon, bakit mo siya pinapaboran? Kahit na mahal niya kaming dalawa, laging may paborito. Tatay, ito ba ang gusto mong sabihin? Carrie, mas matanda ka, maging maunawain ka. Dahil mas matanda lang ako ng 2 taon, kailangan kong tiisin ang lahat. Anong tinitiis mo? Noong hindi pa ako ipinanganak. Ikaw ang nagtamasa ng buong pagmamahal ni na tatay at nanay. May utang ka sa akin. Ginoong West, kung hindi ka patas. Bakit ka nag-anak uli? Mas matanda si Carrie. Dapat siya magparaya. Bakit? Bakit siya? Dahil mas matanda? Paano palakihin ng bata? Wala kang kinalaman diyan. Anak ko si Carrie. Kailangan niya akong pakinggan. Mas mahal mo ba si Carrie o si Katie? Ginoong West, dahil hindi mo mahal si Carrie, ako na ang magmamahal sa kanya. Ayaw mong protektahan siya, ako na. Habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang tiisin ng asawa ko ang sakit na ito. Tumigil ka sa pagpapanggap. Akala mo ba nasa probinsya pa rin tayo? Teritoryo ko ito. Katie, huwag mong sayangin ang lakas mo sa kanya. Buti na lang at naghanda tayo ng 2 kontrata. Pigilin si Carrie at papirmahin mo siya. Hindi siya karapat-dapat na kunin ang iyong mga ari-arian. Pasok. Huwag kang maglakas loob. Ayos lang. Pipirmahan ko to. Carrie, Ngunit sa sandaling pirmahan ko ito, wala na akong koneksyon sa pamilyang West. Tatay, sang-ayon ka ba rito? Tatay, sinasabi lang niya yun. Hindi naman talaga niya ipuputol ang relasyon sa'yo. Katie, bakit di hatiin sa kalahati ang ari-arian kay Carrie? Sa totoo lang, hindi maayos ang pamumuhay niya. Tatay, pinapaboran mo ba siya? Nangako ka na sa akin, bumabalik ka sa sinabi mo. Pero, kapatid mo siya. Tatay, wala na siya. Narito ako para alagaan ka. Oh, aalagaan ka namin. At saka, mas mabuting ibigay mo na lang sa akin ang pera kaysa kay Carrie para sa probinsiya. Paano kung siya ay ma-scam o ma-hold up? Bukod pa riyan, kung talagang hindi kakayanin ni Carrie sa probinsiya, hindi rin ako mananood na lang. Tama ka rin naman. Tatay, Napag-isipan mo na ba to ng mabuti? Oh, sige na. Sige, pipirmahan ko na. Simula ngayon, isipin mo na lang na si Cathy lang ang tanging anak mo. masaya ka na ngayon? Tara na, Simon. Carrie, ito ang bahay na nakuha natin sa maikling panahon. Nakapangalan ito sa'yo. Mananatili muna tayo rito. Carrie. Sandali. Ano? Anong nangyari? Sino nang bully sa manugang ko? Sinoong naglakas loob? Gusto ba nilang maitimbre sa Oceana? Sina tatay, kapatid ni Carrie. Hindi. Mula ngayon, hindi ko na sila tatay at kapatid. Ayos lang. Mahal kita at gayon din si Simon. Labis kang minamahal namin. Oh, mula ngayon, kahit anong mangyari, palagi ka naming mamahalin. Simon! Melody, salamat. Tinatanggap mo ba ako bilang biyenan mo? Oo. Napakaganda nito. Wow! Halika. Dito. Para ito sa iyo. Kunin mo. Isang imperial na puseras na Jade? Hindi bababa sa 300 million ito. Hindi ko to matatanggap. Tanggapin mo. Si Simon na ang pinakamayaman sa Oceana. Hindi problema ang pera. Ano? Ikaw? Ikaw? Higit pa. Hindi ka lang biyenan para sa akin, kundi anak ko. Walang anumang mali. Huwag ka nang umiyak. Nasa asawa mo na ang lahat ng ari-arian ng mga West. Bilisan mo at tapusin na ito para magamit ang pera sa kumpanya. Huwag mag-alala, nanay. Magtatagumpay ako ngayong gabi. Kapag nakuha ko na ang pera ng mga West at nakapunta sa kasal ng pinakamayaman, ang pamilyang Gibsons ay babangon muli. Wala iyon.
Nanay, hindi ka ba napapagod? Matulog ka na. Katie, tunay na pamilya tayo ngayon. Hindi mo ba ako papayagang mag-ingat ng iyong pera? Anong sinasabi mo? Paano mo nasabi yon? Ang sa iyo ay akin. At ang sa akin ay sa iyo rin. Bukas, ang kasal ng pinakamayamang lalaki. Kailangan nating magdala ng regalo? Gusto mong kumuha ng regalo? Hindi kailangan kunin lahat ng pera ko. Well, pagkatapos natin siya makilala, kailangang lumawak ang kumpanya natin. Ang mga pamumuhunan nito sa industriya para mas kumita pa. Ang kumpanya ay kulang sa daloy ng pera ngayon. Kaya, kailangan ko ang tulong mo. Kapag umabot na sa tuktok ang negosyo natin, ang katayuan mo bilang Mrs. Gibson ay mas mahalaga. Pagkatapos, madaig mo na ang kapatid mo. Sige na nga. Pero kailangan mong bayaran ako sa loob ng 1 taon. Siyempre, yan ay sigurado. Huwag kang mag-alala, Kitty. Pagtatrabahuhan kitang mabuti habang buhay. Kapag nabot ko na ang rurok, itataboy kita kaagad. Carrie, kinakabahan ka ba? Hindi. Iniisip ko lang kung bakit ang tagal niyang magpalit ng damit. At saka, hindi pa siya nagtatangka magsuot ng suit sa harap ko. Paano kung hindi ka siya? Huwag kang mag-alala. Hindi siya madalas mag-ayos. Pero gusto niyang pumukaw sa iyo ngayon. Talaga? Siyempre, anak ko siya. Kilala ko siya. Kayang-kaya kong siya'y basahin. 바람처럼 너 불어와 상큼한 봄빛 Kita mo, nandito na siya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ba ito bagay sa akin? Hindi. Napakaganda mo lang kasi. Sige, tama na ang laming. Malapit nang dumating ang mga bisita. Samahan natin sila. Tara no. Narito na kayong lahat. Tuloy kayo. Dito, sa direksyong ito. Maligayang bati. Simon, Carrie, maligayang bati. Natakot kami na mahuhuli kami sa inyong espesyal na araw. Nagpadala si Simon ng driver para sa amin. Kung hindi sa kanya, hindi kami makakapasok. Sa gandang hotel. Kaya natin to. G. Ford, lahat, pasok na tayo sa loob. Hindi pa. Kailangan naming magbati. Maligayang bati. Congrats! Ano kayang perpektong mag-asawa? Ito, hindi ba to sobra? Hindi rin madali kumita. Ibalik mo. Hindi. Kailangan mong tanggapin ito. Si Simon ang tumulong sa amin upang kumita nito. Lubos, kaming handang gawin ito. Oh, at saka, ang perang ito ay mula sa amin para sa ikakasal, si Carrie, hindi para sa iyo. Sige, hindi ko kayo mapagtatagumpayan. Henry, itala mo ito. Huwag kayong mag-alala, Ginang Keller. Lahat pasok na tayo sa loob. Halika. Tara na. Dito po. G. Doyle, ito ay mula sa aming mag-asawa bilang regalo sa kasal. May imbitasyon ka ba? Invitation? G. Doyle, ako si Howard Gibson. Hindi mo ako kilala? Nagkita lang tayo ilang araw nakalipas. Ano? May imbitasyon ka ba? Ito. Naabala ako sa tindahan. Sana hindi ako nahuli. Siyempre hindi. Tuloy ka. Sige. Katulong lang siya sa tindahan ng damit. Paano siya papasok at tayo hindi? May imbitasyon siya. Ikaw? Kung wala, umalis ka. Nagsabi kang pwede tayong magdala ng regalo. Di tayo makapasok sa pintuan. Nandito na tayo. Kailangan tayong makapasok ngayon.
Ang talino mo. Naglagay ka para makapasok. Tanga si Henry, kapag nakakonekta na ako, sisiguraduhin kong matanggal siya sa trabaho. May oras pa bago magsimula ang kasal. Ipaglibot ko kayong lahat. Tingnan ang mga bintana mula sa Hague hanggang Kisame. Wala tayo nito sa baryo. Ang ganda. Siyempre, Probinsya ng Vienna ni Carrie yan? At yung mga taga-baryo? Malamang narinig nilang ikakasal ang pinakamayaman at dumating para makiangkas. Hindi ba't sinabi natin gusto nating mapansin niya tayo? Kung maaalis natin ang mga mapagsamantala, maalala tayo ng pinakamayaman. Hoy, matandang bruha. bakit nandito kayo? Hindi kayo tinatanggap dito. Tinatanggap ba ang grupo niyong probinsyano? Alam niyo ba kung saan ito? Alam niyo ba kung kaninong kasal ito? Anong lakas ng loob niyong pumunta para makikain ng libre? Makikain ng libre? Hindi ba kasal ni Simon ngayon? Bakit itong dalawa nagkakalat ng kalokohan? Malaking araw ngayon. Hindi ako makikipagtalo sa inyong dalawang baliw. Ipapulis ko kayo. Pinayagan ba kitang umalis? Howard, dalhin mo itong matandang bruha sa pinakamayaman. Maganda ang mangyayari. Anong ginagawa niyo? Pitawan mo siya. Anong ginagawa mo? Tigil! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Hindi ko lang alam kung paano nakapasok itong dalawa. Hindi ba't pinutol ko ng relasyon natin? Bakit ka nandito? Anong gusto mo? Gusto ko? Hindi ko pa tinatanong yan sa'yo. Ikakasal ang pinakamayaman sa Oceania at kayong dalawa nagkakagulo. Anong balak nyo? Paano kung ma-offend nyo siya at madamay kami? Ikakasal ang kapatid mo. Pero hindi mo ako binate. Ang iniisip mo lang kung paano ko ma-offend natin ng iba. Ate? Hindi mo ba tayo pinutulan na ng ugnayan? Tapos na tayo. Kaya hindi na kita kapatid. Hindi kita nakababatang kapatid. Umalis ka na. Kasalan ko. Ako ang masusunod. Wala na tayong relasyon. Wala kang karapatang dumalo sa kasalan ko. Hindi ko maipagkasala ang asawa ko sa Oceanus Hotel. Paano kayo ng asawa mong probinsyano na pagkasalo dito? Hindi mo magagawa, pero magagawa namin. Huwag mong kalimutan, probinsyanang probinsyana ka lang. Alam mo ba kung sino ang nagpareserba ng buong hotel para sa kasal nila ngayong araw? Sino? Ang pinakamayamang lalaki sa Oceania. Alam mo ba kung anong pangalan ito o kung anong hitsura niya? Siguro, guwapo, marangal, at espesyal. Kahit hindi alam ang hitsura niya o kung ano ang pangalan, basta nakatayo sa harap namin. Makikilala namin siya. Wala ka ng pag-asa. Anong pinagtatawanan niyo? Bulag ka. Kahit nakatayo siya sa harap mo, hindi mo pa rin siya makikilala. Makikilala mo ba siya? Oo, hindi lang ako makakakilala sa kanya. Sabay pa kami sa buhay. Haha. Pinakamayaman siya sa Oceania? Haha. Kamukha ko ba siya? Kilala ka namin. Isa ka lang promdi mula sa Brookvale. Paano mo masasabi ang mga bagay na yan? Bakit hindi pwedeng taga-nayon ng pinakamayaman? Kalokohan. Paano mangyayari yun? Sige, Katie. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Paalisin mo sila. Pupunta ako at magsusipsip sa pinakamayaman sa Oceania. Susubsip ka sa akin. Anong kinalaman mo doon? Ako ang pinakamayaman sa Oceania. Kung ikaw ang pinakamayaman sa Oceania, kakain ako ng tae. Oh, kung ikaw ang pinakamayaman, kakain din ako ng Thai. Salbahe ang bibig ninyo. Babae ka. Hindi ka ba nahihiya? Sinasayang ko lang ang pagpapalaki sa'yo. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Ayoko nang mag-abala. Sige, may pagkakataon kayong kumain ng tae. Di mo ba sinabing ang pinakamayaman? Ayaw magpapagkasal dito. Punta tayo sa lobby, tingnan natin kung sino ang mga pangalan na nakasulat. Sige, kung ganon, hindi kami takot. Tara na. Nasaan iyon? Narito. Ito. Paano ito nangyari? Hindi ba kayong dalawa ang gustong sumipsip? Gagawin pa ba ninyo? Sa tingin ko, panahon na para kayong dalawa ay kumain ng tae. Peke ito. Dapat ikay naglagay nito rito ng maaga. Sige nga. Huwag kayong magpanggap sa okasyon. Akala mo gagawin namin lahat para sa'yo? Sino bang nakakaalam na pasusubsub ka? Ikaw pala ang espia? Baliw ka?
O baka may pagka-insecure ka. Hindi siya pinakamayaman sa Oceana. Nakapangasawa ka lang ng probinsyano. Naiinggit ka lang dahil hindi mo matanggap na mas maganda buhay ko ngayon. Malaking araw ko ito. Ayoko sirain. Umalis ka na ng kusa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang pinakamayaman sa Oceana. Ginoo! Gino, nasaan po kayo? May gulo sa kasal niyo. Ginoo! Oh, may nagpapanggap na ikaw. Hanggang kailan niyo pa ito ipagpapatuloy? Kung magpapatuloy, mas masahol pa kayo sa amin na taga na yun. Simon, sige na at paalisin mo sila. Kahit ako'y walang hiya. Mas nakakahiya ang dalawang ito. Sige. Tumahimik kayo at umalis. Natatakot ka na ngayon? Takot ka bang talagang lalabas siya? Ayaw niyong mas lalo akong sisigaw? Ginoo, Ano ang kaguluhang ito? Gaano kayo katapang gumulo sa kasal ng boss ko, Mr. Doyle? Sinabihan na kitang umalis. Paano ka nakapasok? hindi mahalaga ito. Mr. Doyle, itong mga prom dito, sinisira ang kasal. Tinulungan ko kayong huliin sila. G. Doyle, ikaf, bakit mo tinitingnan ng ganyan? Probinsyano? Sino ang gumugulo sa kasal ng amo ko? Siya iyan. Sino ang nagpahintulot sa'yo na maging ganyan kawalang galang? Sino ka sa akala mo? Siya? Imposible! Magsasaka lang siya sa probinsya. Paano siya naging pinakamayaman? Ang ingay, huwag gulatin ang asawa ng amo ko. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Imposible. Isa lang siyang taga-nayon. Paano siya naging pinakamayaman? Tutulungan kaya tayo ni Henry na magsinungaling? Hindi kailanman nagbiruan si G. Doyle sa lahat ng mga taong ito sa Oceana. Hindi rin siya nagsisinungaling. Ibig sabihin, tayo'y nagwakas na. Tayo'y nagwakas na. Ito, Ayos lang. Kahit siya ang pinakamayaman, wala siyang magagawa sa atin. Hindi tayo dapat matakot. gago ka. Hindi mo ba alam na siya? Howard, nawala ka na sa sarili mo. Anong lakas ng loob mong paluin ako? Papatayin kita. Tigilan mo yan. Naniniwala ka ba ako eh? Tama yan. Kangahas siyang nanakit sa akin? Asikasuhin mo siya. Hindi ko kayang tiisin ang mga mang-aabuso sa tahanan. Kahit hindi si Howard, tutulungan ko ang sinasaktan. Ako, Wala akong pakialam. Dapat tulungan mo ako. ngayon mo lang sinabing kapatid mo ako? Eh nung minamaliit mo ako dati, dahil nag-asawa ako sa probinsya? Nung ginamit mo ang pagtatangi ni Itay, ayaw mo akong bigyan kahit 5 duling? Bakit hindi mo ako itinuring na kapatid noon? Bakit ang babaw mo? Ikaw ang ate ko. Dapat hindi ka ba tumulong sa akin? Wala kang hiya. Ayaw kitang makita dito. Umalis ka! Pamilya tayong lahat. Hipagkita. Sa huli, malaking araw mo ngayon. Siyempre, kailangan naming maghatid ng pagbati. Bakit ang laki rin ng kapal ng mukha mo? Bagay na bagay talaga kayo. Hindi ko kailangan ng mga hiling mo. At huwag mo akong tawaging hipag. Nakakadiri iyan. Pero pamilya tayong lahat. Hindi tayo pamilya. Hindi kami pamilya sa mga taong katulad mo. Hindi pagkakaunawaan lang itong lahat. Hindi ko sasayangin ang oras dito. Hindi mo ba narinig siya? May tenga ka, gamitin mo. Kung hindi, ipatanggal mo. Sagot namin ang pagpapatingin sa ospital. Henry, Wag. Wag. Alis na kami. Alis na kami. Bakit kami aalis? Carrie, ipapakiusap ko kay tatay na asikasuhin ka. Ingat! Bitawan mo ako, bitawan! hello? Kawing bangkarote ang mga Gibson. Carrie, huwag mong papayagan na maapektuhan ka ng mga taong walang kinalaman. Mahalagang araw ngayon. Tara na. Tara na. Bitawan! Napakasama ng swerte ko lang na panggasawa kita. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siya ma-offend. Malas ka, ako ang malas. Ginawan mo ako ng malaking kahihiyan. Diborsyo. Akala mo gusto kitang pakasalan?
ibalik ang pera ko. Tara sa kotse ngayon. Pera? Ano ang pera? Hindi ko naalala na binigyan mo ako ng pera. Isa pa, may patunay ka ba? Howard, wala kang hiya. Napakaganda nito. Ininsulto mo ang asawa ng pinakamayamang lalaki. Ang paghihiwalay sa iyo ay maiwasan ko. Na mahila pababa. Magsalita ka. Ano? Pangkarote na tayo? Ano? Pangkarota ka? Paano naman ang pera ko? Ibalik ang pera ko. Ibalik mo. Kasalanan mo kung hindi mo siniraan ang asawa niya. Hindi niya ako pagbubuntunan ng galit. Puntahan mo at humingi ng tawad sa kapatid mo. Baka ako ay patawarin niya. Sinabi ko sa iyo, nang walang imbitasyon, huwag mong isiping makakapasok. Tigil? Ito ang nararapat sa iyo sa pagwasak mo sa kasal. Teka, kagigising ko lang. Magandang mag-ehersisyo sa umaga. Halimaw ka ba? Marami tayong ginawa kagabi. Gusto ko pa. Biyenan? Wala akong biyenang katulad mo. Mrs. Zimmer, narito ako para sa anak ko. Iyon lang. Kalokohan. Si Carrie ang anak ko. Nakapangasawa siya sa pamilya ko. Wala kang kabuluhan. Lumayas ka. Umalis ka. Melody? Ako na. Sino ba? Tatay? Hindi. Ginoong West. Ano man ang dahilan ng pagdating mo? Tandaan mo na wala na tayong relasyon. Tingnan mo ang sarili mo. Galit ka pa rin. Walang galit sa pagitan ng magulang at anak. Diborsyado na ang kapatid mo sa mga Gibson. Kinukuha nila lahat ng pera natin. Wala na kaming mapupuntahan ng kapatid mo. Kaya pumunta kami sa'yo. Carrie, hindi mo kami pwedeng balewalain. Bakit hindi? Asawa mo pinakamayaman sa Oceana. Papayag mo siyang bigyan kami ng pera, tapos hindi na kami makakaabala sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami humihingi ng malaki. Ilang milyon lang sapat na. Ilang milyon lang? Nawawala na ba sa isip mo ang halaga ng dolyar? Tapos na rin kami sa inyo. Hindi kayo makakakuha sa akin ni isang sentimo. Bakit hindi? Huwag mong isiping hindi ko alam na. Nasira ang mga Gibson dahil sa kanya. Kasalanan mo kung bakit wala na kaming tirahan ni tatay ngayon. Hindi mo pa rin nakikita ang kasalanan mo? Anong kasalanan ang ginawa namin? Kung ayaw mong panagutan, diborsyuhan mo si Simon! Nababaliw ka na ba? Bakit niya ako diborsyuhan? Ang taong dapat mong pakasalan ay ako. Narito ako para ituwid ang mga mali. Diborsyuhan mo si Carrie at pakasalan ako. Ako ang asawa ng pinakamayamang lalaki. Nababaliw ka na? Sinasabi ni Katie ang totoo. Gusto ko siya mapangasawa mo. Kaya hindi lang si Cathy ang may ganitong iniisip. Ikaw rin? Sa tingin mo dapat ako magdiborsyo at hayaan si Cathy ang pakasalan siya? Kailangan ni Katie ng isang taong mag-aalaga sa kanya. Palagi ka ng independente. Kahit hindi na niya asawa, kaya mo pa rin mabuhay ng maayos. Tama ba iyon? Mr. West, igagalang ko kayo bilang nakatatanda ay hindi kayo sasaktan. Pero kung patuloy kayong mananakit sa asawa ko, hindi ako mag-aatubiling suwayin ng aking mga alituntunin. Kayo? Kalimutan na yan. Sanay na ako. Hindi na ako malulungkot sa kanyang pagkiling. Kaya, wag mong intindihin ang kanyang sinasabi. Hindi kita pakakawalan maliban kung magloloko ka sa akin. Hindi ako magloloko. Kung magloloko ako, mamamatay ako. Hoy! Wag mong sabihin ang ganyang bagay. Tigilan mo ang pagpapanggap dito. Simon, sobrang mahal mo siya. Alam mo ba na hindi siya pwedeng magkaanak? Ikaw ang pinakamayaman dito. Ayaw mo sa sarili mong anak? Hindi siya pwedeng magkaanak. Cathy, ikaw. Alam ko. Ano? Ikaw ba? Ang nagligtas sa akin? Naalala mo rin sa wakas. Tulong. Carrie! Carrie? Katie, tulungan mo ako.
Doc, kumusta siya? Nasa tubig siya nang matagal. Mahihirapan siyang manganak. So, nagkita na pala tayo 3 taon na ang nakalipas? Tama na. Kahit hindi mo alintana na hindi siya makapagsilang, alintana kaya ng nanay mo? Taga na yun ng nanay mo. Pinakamahalaga sa kanila ang pagpapatuloy ng angkan. Kalokohan. Wala ka na doon. Kahit walang anak, mabubuhay pa rin siya ng maayos. Kung gusto ko ng apo, mag-ampon na lang ako sa ampunan. Anong kalokohan? Melody. Ayos lang. Lagi kitang tatayuan. Bakit siya napakaswerteng tao? Swerte? Paano mo nasabing yun? Kung hindi ko nakilala sina Simon at ang kanyang ina, mananatili akong nasasaktan habang buhay. Ikaw ang pinakamaswerte at pinagpala. Hindi mo to napahalagahan. Anong sinasabi mo? Paano niya hindi napahalagahan? Tumahimik ka. Kasalanan mong lahat. Kung hindi ka nagpaboran, hindi sana siya nagwakas na ganito. Anong sinasabi mo? Tapos na tayo. Lumayas ka na sa tahanan ko. Hindi ako aalis. Bumalik na naman ang pamilyang ito para gambalain si Simon. Alis na tayo. Anong ginagawa mo? Labas. Sige, umalis ka. Sige. Carrie, subukang magtago doon magpakailanman kung kaya mo. Kung hindi, patuloy kitang hahabulin. Umalis ka. Labas. Sige. Pita, pumunta ka sa teritoryo ko para apihin mga kaibigan ko? Sino ka? Geneng? Zema? Mula ngayon, ang bayang ito ay tahanan mo na. Lahat kami ay susuporta at magtatanggol sa iyo. Huwag kang matakot. Salamat sa inyong lahat. Melody? Ay salamat. Salamat, Simon. Kasal ka na ngayon. Tawagin mo na siyang asawa mo. Kung hindi ka pa sanay, ayos lang. Asawa. Sabihin mo ulit. Asawa. Sa totoo lang, di nung sinagip kita unang pagkikita natin. Ikaw ang unang sumagip sa akin. Walang kwentang panukala. Mamumuhunan sa mga mahihirap na ngayon. Akala mo karapat-dapat ka. Ma, baka mabigo ko ang buong nayon. Hoy! Kahit anong mangyari, lilipas din ang lahat. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Hindi na ito mahalaga. Nasa buong buhay ko. Ang tulungan kang maalala yon